Pagpasok ko sa isang sikat na kainan sa Makati, lumapit ako sa counter. Sir, pa-order po ng spaghetti. Napangiwi ang manager. Lumayas ka nga. Hindi kami nagsisilbi sa mga pulubi. Spaghetti? Ay nako, kayong mga ganyan, ni tip hindi marunong. Doon ka sa tindahan, bumili ka ng instant noodles? Nagkatawanan ng ilang customers. May naglabas pa ng cellphone para i-video ako. Guard! Paalis nga tong mabahong pulubi. Sisira sa ambiance dito. Tawanan, hiyawan, para bang aliw na aliw silang lahat. Wala ni isa sa kanila ang nakaalam. Ako ang may-ari ng restaurant group na to. Pangalan ko Pierre, pero dito sa Pilipinas, tawag nila sa akin, Don Pedro. 65 na ako, nakatira sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Sinadya kong magsuot ng lumang jacket at kupas na sombrero para makita ko kung paano tratuhin ng staff ang isang ordinaryong tao kapag wala ang boss. Tinawanan ako, pero hindi ako nagsalita. Umupo lang ako sa sulok. Maya-maya, hingal na lumapit ang isang batang waitress. May dalang bagong lutong garlic butter bread. Pabulong niyang sinabi, Sir, mainit-init pa ho. Sana tanggapin ninyo. Namuti ang mukha ng manager. Anong ginagawa mo? Signature bread natin yan. Ibibigay mo dyan? Palabasin mo yan. Ngayon din. Pero hindi siya nakinig. Nanginginig man ang kamay, iniabot pa rin niya ang tinapay sa akin. Doon pa lang, alam ko na iba ang batang ito. At doon ko na rin pinagdesisyunan ang kapalaran niya. Kinuha ko ang isang sobre sa bulsa ko, ibinigay sa kanya, at pabulong kong sinabi, pumunta ka sa address na yan, bukas, 10:00 ng umaga. Paglabas ko, nagtatawanan pa rin sila. Pinagtawanan nila ang waitress dahil nagmalasakit daw sa maling tao. Pinagtawanan nila akong para bang napahiya ako. Pero nang buksan niya ang sobre, napatigil siya. Nakasulat, Head Office. Pedro's Group of Companies, Tower 8, Ayala Avenue, Makati City. Nanginig ang tuhod niya. Alam niyang iyon ang pangarap na lugar ng libo-libong empleyado. Gusto mo bang malaman kung anong nangyari nang humarap siya sa headquarters? At nakita niya kung sino talaga ako. Comment part 2. At ikukwento ko.